Ta-121. Sampal. Bago pa man matapos si Zayn sa kanyang pangungusap, isang sampal na naman ang dumating sa kanya. Jared. Sampal. Ako. Sampal. Sa muling pagbuka ng bibig ni Zayn, isa pang mahigpit na sampal ang mabilis na sumunod. Siya ay nabugbog hanggang sa isang pool. Sa wakas, si Zayn ay hindi na naglakas loob na ibuka pa ang kanyang bibig. Sa halip, nakatitig lang siya kay Jared nang may takot. Mata, hindi lang si Jared, kundi ang iba pa sa kanila ay lubos ding natakot matapos masaksihan ang nangyari. Zayn, wala na sa kanila ang nangahas na magsalita. Sobrang nanginginig si Lydia habang nakaupo. Tahimik sa upuan niya. Nag-aalala siya na kung magsalita pa siya ay may sasampal sa mukha niya. Unti-unting napunta ang mga tingin nila kay Xavier. Dahil siya ang general manager ng kumpanya. Tiyak na siya, may gagawin daw tungkol sa nangyari kanina. Kaya naman, lahat ay sabik na makita kung ano mangyayari kay Jared. Sa pagtataka ng lahat, tumahimik si Xavier. At nanatili ang kanyang malungkot na ekspresyon. Ang kapaligiran sa sobrang tensyonado ang silid na ito ay nakasusuffocate. Tama na yan. Ihain ang mga pinggan. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang binasag ni Xavier ang katahimikan. Nataranta ang lahat sa narinig. Milyon-milyong katanungan ang tumatakbo sa kanilang isipan. Pagkatapos, kung ano ang ginawa ni Jared. Bakit pinatabi pa rin siya ni Mr. Jennings para sa hapunan? Hindi ba dapat nagpaputok na lang siya? On the spot siya sa halip. Hindi kaya may nangyayari sa pagitan nila behind the scenes. Hindi pwede. Base sa pag-uusap nila kanina, halatang hindi naman sila magkaibigan. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob para bugbugin si Zayn? At saka, bakit walang ginawa si Mr. Jennings tungkol dito? Habang si Maria ay abala sa pag-aalaga sa namamagang mukha ni Zayn. Hindi niya maalis ang nagbabagang mga mata kay Jared. Maya-maya ay nagsimula na ang mga waiter na magdala ng mga pinggan. Ang bawat isa sa mga pinggan ay mukhang ketekam-takam at mahal. Nang mapuno ang mesa ng mga masasarap na pagkain, napalayo ang mga tingin kay Jared. Pagkatapos noon, naglalaway ang lahat nang makita ang ganitong karangyang pagkain. Kinuha ni Jared ang tinidor at hinukay muna. Bagamat tila may sasabihin ang lahat tungkol sa pagkain ni Jared bago si Xavier. Wala sa kanila, talagang may sinabi. Well, they wouldn't have dared since Xavier seems to don't mind. Kain na tayong lahat, huwag kang mahiya. Sa sandaling natapos ni Xavier ang kanyang pangungusap, lahat ay nagsimulang lumamon. Ang pagkain. Isang pambihirang pagkakataon para sa kanila na makatikim ng mga ganitong masasarap na pagkain. Namanghaman si Hilde sa mga pagkaing nakahain. Nanatili siyang cool. Hindi tulad ng iba. Siya, hindi nang aagaw ng pagkain ng walang kahihiyan. Dehado siya nito dahil naubos na ang laman ng mga plato bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataong subukan. Napansin ni Jared kung gaano kaiya si Hilda. Kaya naman, nagsimula siyang kumuha ng pagkain para sa kanya. Hilda, kumain ka na. Since hindi ka nagbabayad, baka kumain ka na lang ng kontento. Sa isang kisap mata, napuno ng laman ang mangkok ni Hilda. Pinagmamasdan ni Xavier ang gawin ni Jared. Ano ang nakikita ni Josephine sa kanya? Sa buong hapunan ay hindi kumain ni Xavier. Sa halip, patuloy niyang tiningnan ang kanyang relo na parang nag-aalala siyang naghihintay na may mangyari. Jared, kailangan kong gumamit ng banyo. Tumayo si Hilda at lumabas ng kwarto. Makalipas ang ilang minuto, balisang tumakbo pabalik ng kwarto si Hilda. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang kumot noong siya umupo sa tabi ni Jared. Anong problema, Hilda? Tanong ni Jared. Wala lang. Marahas na umiling si Hilda. Ngunit nang matapos ni Hilda ang kanyang pangungusap ay bumukas ang pinto ng silid. Tapos, 4 na matipunong lalaki naglakad sa pintuan. Hoy, batang babae, hindi mo ba namalaya na kinatok mo na ako? Hindi mo ba kailangan humingi ng tawad? Isa sa mga tanong ng mga lalaki kay Hilda.
Ito ay isang aksidente. Ako ay humihingi ng paumanhin. Biglang tumayo si Hilda at nagsimulang humingi ng tawad sa mga lalaki. Dahil nabigla ang lahat sa malakas na pagpasok ng mga lalaki. Biglang umilo si Xavier nang hindi napapansin. Ngumiti. Dumating na rin sa wakas ang mga lalaking hinihintay niya. Nakatayo sa likod ni Felix ang apat na matipunong lalaki nang makasalubong siya ni Xavier kanina. Sa tingin mo makakatakas ka sa pagsasabi lang ng sorry. At least, dapat may kasama kang uminom bilang kabayaran sa pagkatok sa akin. Napangiti ang matipunong lalaki. Kung ganoon, mag-toast tayo. Hindi natatakot si Hilda sa inumin. Sa katunayan, siya ay may napakalalim na kapasidad para sa alkohol. Pagkatapos magbuhos ng 2 baso ng alak, inalok niya ang isa sa matipunong lalaki. Habang ginagawa iyon ay kusa namang hinawakan ng lalaki ang kamay ni Hilda dahilan para mapasigaw ito at malaglag ang baso. Dahil dito, nabuhusan siya ng alak. Terena, how dare you splatter wine over me? Sa sobrang galit, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay sa pagtatangkang hampasin siya. Tumayo si Jared at hinayla si Hilda sa likod niya. Nang may malamig na kislap sa kanyang mata, sinabi niya, I offer my apologies on. Sa kanya, nang sumulyap ang lalaki kay Xavier. Binigyan siya ni Xavier ng nakakaalam na tingin bilang ganti. Mabilis siya, naunawaan na si Jared ang pakay ni Xavier. Sino ka sa tingin mo para humingi ng tawad sa kanya? Hinawakan ng matipunong lalaki si Jared sa kwelyo at inihanda itong kaladkarin palabas ng pribadong silid. Dahil nakita na nila kung sino ang kanilang hinahanap. Gusto nilang kaladkarin siya palabas sa isang liblib na lugar at ilabas mo siya. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa kanya sa publiko ay hindi isang opsyon. Gayunpaman, hinawakan ni Jared ang kamay ng matipunong lalaki at gumawa ng bahagyang ngunit malakas na pag-ikot. Na naging sanhi ng kumalas sa pagkakahawak sa sakit. Naiinis ako kapag hinahawakan ng mga tao ang kwelyo ko. Take this as a warning. Malinaw na sabi ni Jared. Nagalit ang lalaki nang makita ang namumula nitong palso. Nagulat man si Xavier nang marinig ang mga walang kwentang salita ni Jared. Naisip niyang bibilas lang ito. Ang panahon ng kanyang kapahamakan. Anak, sinusubukan mong maging bayani. Let's do this outside if you have the guts. Hamon ng lalaki. Walang problema. Agad na sumang-ayon si Jared. Nang makita ni Hilda na lumalabas si Jared kasama ang mga lalaki ay mabilis niya itong pinigilan. Jared, huwag kang mag-alala. Babalik ako maya-maya. Matapos ang malumanay ng ngiti kay Hilda ay umalis na si Jared sa kanila. Nang makita niyang umalis si Jared kasama ang matipunong lalaki, sinubukan ni Hilda na sundan sila. Gayunpaman, siya ay mabilis na pinigilan ni Maria. Hilda, anong ginagawa mo? Mga masasamang lalaki yan. Dahil naglakas loob si Jared na sumama sa kanila. Dapat, magkaroon ng tiwala na matalo sila. Kahit na sinusubukan ni Maria na pakalmayan si Hilda. Lihim siyang umaasa na mabubugbog si Jared. Kamatayan sa halip, nang makitang inihahatid si Jared. Lumawak ang ngiti ni Xavier. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa lahat. Nagulat at sumenyas ng kamay. Lahat. Mangyaring magpatuloy. Nang marinig ang kanyang mga salita, bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan at naging masigla muli ang kapaligiran. Sana mabugbog hanggang mamatay ang tanga na si Jared. Hirit ni Zane. Habang masakit pa rin ang mukha. Napuno siya ng labis na pagkamuhi kay Jared. Ibinahagi ng iba sa grupo ang kanyang damdamin. Dahil wala sa kanila ang nag-aalala tungkol sa kapakanan ni Jared. Sa lahat, si Hilda lang ang nag-aalala para sa kanya. Habang nagsasaya ang lahat sa private room, sinundan ni Jared ang 4 na lalaki sa likod ng gusali. Sa kaunting tao, sabay-sabay siyang pinalibutan ng 4 na lalaki. Pagtingin sa kanila, ngumiti si Jared. Nararamdaman ko kung gaano katindi ang hangarin mong pumatay. Nagpaplano ka ba? Patayin mo ako. Sumagot ang lalaking pinaikot-ikot ni Jared kanina. Anak, may gustong patayin ka, kaya huwag. Sisihin tayo sa paggawa ng ating trabaho. Sa halip, dapat mong sisihin ang iyong kapas-palad na kapalaran.
Ngayon, gagawin ko ito mabilis na kamatayan upang mabawasan ang iyong pagdurusa. Habang nagsasalita siya, inilabas ng apat ang kanilang mga punyal at tinitigan ng masama si Jared. Dahil malapit na akong mamatay, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang kumuha sa iyo upang patayin ako? Tanong ni Jared. Pagkatapos niyang walisin, tumingin sa mga arma sa kanilang mga kamay. Hindi, labag iyon sa mga patakaran. Umiling ang isa sa matipunong lalaki. Dahil hindi mo kaya, may itatanong lang ako sa boss mo. Dahil doon, naglakad si Jared patungo sa opisina ng manager sa itaas. Natigilan ang apat na lalaki. Hindi lang si Jared ang hindi natatakot sa kanila. Tiningnan pa niya sila. Paghamak, ikaw naman. Sa umaatungal na sigaw, kumilos sila at itinutok ang kanilang punyal sa kanya. Ikinaway ni Jared ang kanyang kamay nang hindi man lang tumitingin. Biglang naramdaman ng apat na lalaki ang malakas na hampas sa kanilang pulso. Dahilan upang ihulog nila ang kanilang mga punyal sa sahig. Natulala. Napanganga sila kay Jared habang umaakyat ito sa hagdan. Wala silang ideya kung ano ang nangyari. Sa katunayan, hindi man lang nila nakitang nakipag-ugnayan sa kanila si Jared. Sa kabila noon, nabitawan nila ang kanilang mga punyal at nakakita ng dumudugong hiwa sa kanilang mga pulso. Hanggang sa nawala si Jared sa paningin ng apat na lalaki ay nanambalik ang kanilang katinoan at tumakbo sa paghabol. Samantala, sa loob ng opisina ng manager, bahagyang kumunat ang noo ni Felix na may hawak na tabako. Bago ito, ang balanse ng kapangyarihan sa ilalim ng lupa ni Harrington ay pantay na nahati sa pagitan ng Templar Regiment at Crimson Dragon Gang, tulad ng para sa iba pang mga menor de edad na gang. Sila ay halos hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Gayunpaman, pagkatapos na masugitan si Steven, ang pinuno ng Crimson Dragon Gang, iniwan niya si Felix sa pamamahala. Kaya naman, hindi nang ahas si Felix na gumawa ng anumang walang ingat na galaw. Kung wala si Steven sa paligid, walang paraan sila, maaaring ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa anumang pag-atake ni Tommy. Higit pa rito, nakita ni Felix sa sarili niyang mga mata kung paano natalo ni Jared si Steven at dahil dito, nabigla sa kanyang lakas, nagtaka pa nga siya sa sarili kung saan nakatagpo ng ganoong kalakas si Tommy. Nasasakupan, kasabay nito, pumunta si Steven upang hanapin ang kanyang amo, si Francis, basta madala niya si Francis. Pabalik, ang Crimson Dragon Gang ay magagawang tumayo hanggang paakasama ang Templar Regiment. Bam! Nang si Felix ay nakatingin sa labas ng bintana at nag-iisip tungkol sa kinabukasan ng gang. Ang pinto ng kanyang opisina, sinipa ng malakas na putok, nang hindi man lang tumitingin. Sumimangot siya, F***, who dares to enter my office without knocking? Sa sandaling lumingon siya ay natigilan na ang kanyang mga mata ay kumikislap sa takot. Tutal, nakatayo sa harapan niya si Jared, ang lalaking nakatalo kay Steven. Gayunpaman, hindi alam ni Jared kung sino si Felix. Bagamat dinala ni Steven ang isang malaking grupo ng mga tao. Sa piging ni Walter, walang ibang kinalaban si Jared kundi si Steven lang. Ikaw ba ang manager ng vintage restaurant? Tanong ni Jared sa gulat na Felix. Nang mapansin niyang hindi alam ni Jared kung sino siya, tumango siya kaagad. Oo ako. Ano ang maitutulong ko? Kasama, kanina lang. Sinabi sa akin ng mga subordinate mo na may kumuha sa kanila para i-dispose ako. Kaya naman, gusto kong malaman kung sino iyon. Hinayla ang isang upuan. Umupo kaagad si Jared. Hired sila para patayin ka. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Felix. Biglang bumukas ang kanyang mga mata habang ang kanyang katawan nagsimulang manginig. Naalala niya ang kahilingan ni Xavier na pumatay siya ng tao. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan si Jared maging target. Saktong natulala si Felix ay sumugod na sa kwarto ang apat na matipunong lalaki. Ginoo, Lawson, malakas ang bata. Kaming apat ay walang laban sa kanya at hindi siya napigil ang lumapit. Dito sa taas, ulat ng isa sa matipunong lalaki.
Nang mapagtanto niyang si Jared ang target ni Xavier, halos bumagsak si Felix sa sahig. Napuno na siya ngayon ng panghihinayang. Kung alam niyang si Jared iyon, hindi na niya tatanggapin ang trabaho. Kung magkano ang ibinayad sa kanya, pati 1 milyon. Kahit gaano kalakas si Steven, madali siyang natalo ni Jared sa isang sipa lang. Ginoo, Chance, hindi ko alam na ikaw pala. Kung ginawa ko, hindi ko tatanggapin ang trabaho. Sa paningin ni Jared, ang tanging nagawa ni Felix ay ang magpakababa at humingi ng tawad. Kilala mo ba ako? Nagsalubong ang kilay ni Jared. Awkward na ngumiti si Felix. Nakita kita sa piging ni Mr. Grange kung saan tinalo mo ang aming pinuno. Dahil alam mong ako ang bumugbog kay Steven. Hindi ba dapat naghihiganti ka? Bakit ikaw ay magalang pa rin? Naguguluhan si Jared. Sa lahat ng ito, ang Templar Regiment at ang Crimson, ang Dragon Gang ay magkasalungat sa isa't isa. Given na binugbog niya ang leader nila, dapat tinatrato bilang kaaway. Sa halip, si Felix ay magalang sa kanya na ito ay hangganan sa pagiging sycophantic. Ginoo, Chance, nagbibiro ka siguro. Kung isasaalang-alang kung gaano ka kaya, kailangan kong magkaroon ng death wish. Bago sumagi sa isip ko ang paghihiganti. Prangkang paliwanag ni Felix. Nakangiting nagulat si Jared sa pagiging prangka ni Felix at kung paano siya maingat na nagmamanyobra sa sitwasyon. Kung ganoon, maaari mo na bang sabihin sa akin kung sino ang gustong mamatay ako? Tanong ni Jared. Xavier, binayaran niya ako ng 1 milyon para gawin ito. Hindi naglakas loob si Felix na itago ang katotohanan. Ang mga patakaran ay hindi na mahalaga. Noong nasa panganib ang buhay niya, ngumisi si Jared bilang tugon. Nang makita ang kanyang hinala, pagkaalis ni Jared, namalaya ni Felix na basang-basa na siya sa pawis. Ginoo, Lawson, natalo ba talaga ang ating pinuno sa lalaking iyon? He looks way too young. Isa sa matipuno, nagtatakang tanong ng mga lalaki. Malungkot ang ekspresyon ni Felix. Sabihin mo sa mga lalaki na walang hahawak sa B*** na iyon hanggat hindi pa nararating ang ating pinuno. Pabalik, naiintindihan. Matapos tumango bilang pagsang-ayon, umalis ang 4 na matipunong lalaki para ibalita. Samantala, pabalik sa private room. Masayang umiinom si Xavier at ang iba pa. Siya at si Zane. Lalo silang natuwa nang makitang inakay palayo si Jared. Given na ang general manager at department manager ay nag-e-enjoy sa kanilang sarili. Lahat ng iba, natural na sumunod. Nang sa wakas ay mabusog na siya. Tumayo si Xavier at ikinaway ang kanyang kamay. Yun lang naman for today. As we still have the trabaho bukas, sana lahat kayo ay gawin ang inyong makakaya para sa departamento. Dahil sa sobrang saya niya, namumula ang mukha ni Xavier sa lahat ng nainom niyang alak. Dahil idineklara na niyang tapos na ang gabi. Masunaring umalis ang lahat. Hindi pa bumabalik si Jared. Hindi na ba natin siya hinihintay? Nag-aalalang tanong ni Hilda. Hilda, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mr. Jennings? Inutusan niya kaming umuwi ng maaga at magpahinga. Habang kami pa rin. Kailangang pumunta sa opisina bukas. May balak ka bang suwayan ang utos niya? Tumango naman si Zane bilang ganti. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Hilda. Kahit na hindi siya naglakas loob na kalabanan si Xavier, siya, nag-aalala pa rin sa kaligtasan ni Jared. Hilda, kalimutan mo na siya. Who knows? Baka nakalusot siya pauwi nang hindi namin nalalaman. Tara na, bumalik ka muna. Pangungumbinsi ni Maria. Kung isasaalang-alang ang sitwasyon, wala nang choice si Hilda kundi ang sumama sa kanila. Samantala, napabuntong hininga si Xavier na may ngiti. Hindi na babalik si Jared. Gayunpaman, nang malapit nang umalis ang lahat, bumukas ang pinto sa pribadong silid. At pumasok, Jared. Jared. Natigilan ang lahat. Ipinagpalagay nila na siya ay bagbog sa isang pulp noon. Nagulat lalo si Xavier. Hindi ba sila pumayag na itapon si Jared? Bakit siya biglang nandito? Jared. Nang makita si Jared, tumabi si Hilda sa kanya. Paano ka nakabalik?
Hindi makapaniwalang tanong ni Xavier. Ngumisi si Jared. Dahil naresolba na ang usapin. Natural na akong bumalik, Mr. Jennings. Umaasa ka ba na ako? Hindi. Nang makita ni Xavier ang pilyong tingin sa mga mata ni Jared. Nakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang gulugod. Pagkuha ng isang mahigpit na pagkakahawak ng sarili niya, mabilis niyang sinagot. Ano ang pinagsasabi mo? Ang mahalaga lang ay nakabalik ka na. Jared, nakabalik ka sa masamang oras. Dahil tapos na tayo para sa gabi. Kung gusto mo pang kumain, meron ilang mga tira na maaari mong makuha. Or else, magsasayang lang sila. Sarkastikong mungkahi ni Zane. Ang mga komento ni Zane ay naging dahilan ng lahat ng mapanuksong tawa. Oh, hindi na ba masakit ang bibig mo? Napangisi si Jared. Napakunot noo si Zane sa komento habang tinatakpan ng dalawang kamay ang mukha. Zane, wag mo na lang siyang pansinin. Tara na. Sa pag-aalalang saktan muli ni Jared si Zane. Mabilis siyang hinayla ni Maria. Nang makaalis ang lahat, tanging sina Jared at Hilda na lang ang naiwan sa kwarto. Jared, kung nagugutom ka, pwede tayong kumain sa labas imbes na magkaroon tayo ng mga tira rito. Ang mungkahi ni Hilda. Hindi ka ba napuno? Binigyan siya ni Jared ng nagtatakang tingin. Nung kinuha ka, nag-alala ako sayo. So, inamin ni Hilda na halos hindi na siya kumain. Anumang bagay. Nang nakonsensya siya sa mukha nito. Nakangiting sumagot si Jared. Halika, kain tayo. With that, umalis si Jared kasama si Hilda. Samantala, sa labas ng vintage restaurant. Magiliw na binuksan ni Zane ang pinto ng kotse para kay Xavier. Ginoo, Jennings, pakiusap. Matapos makahakbang ay umatras si Xavier ng sasakyan. Mauna na kayo. Naalala ko lang na meron pala ako. Ilang hindi natapos na gawaing haharapin. Gustong tanungin ni Xavier si Felix tungkol sa nangyari. Kung nabigo si Felix, gusto niya ang kanyang pera. Pabalik, Ginoo, Jennings. If there's anything you need, I can deal with it for you. Nakangiting tanong ni Jared habang sabay lapit sa kanila ni Hilda. Jared, sino ka sa palagay mo para harapin ang mga bagay ni Mr. Jennings? Ngumuso si Zane kanina. Lumingon kay Xavier. Ginoo, Jennings, matutulungan kita sa anumang kailangan mo. Ito ay isang pribadong bagay. Umalis muna kayo. Habang nagsasalita ay sinulyapan ni Xavier si Jared bago muling pumasok sa vintage restaurant. Jared, hindi ka ba nakarating sa isang Bentley? Ngayong aalis na tayo. Darating ba ito para sunduin ka? Since wala pa ako, nakakita ka ng Bentley dati. Pwede mo bang ipahatid ang kaibigan mo dito para ipakita sa akin? Mungkahi ni Lydia, sarkastikong bigla. Tama, gusto ko ring makakita ng Bentley. Isali mo ako. Gusto kong tingnan kung ano talaga ang hitsura nitong kaibigan ni Jared. Ipagdasal natin na hindi ka sumakay ng Bentley at umuwi sakay ng scooter. Sinimulang kutsain ng mga tao si Jared. Bakit ko hahayaang makita mo ito? Ngumisi si Jared. Nagyayabang ka lang. Hindi ka pa nagkaroon ng ganyang kaibigan. Masyadong madaling makawala sa pagmamayabang sa panahon ngayon. Kung labag sa batas, matagal ka nang naaresto. Kanina, hindi mahalaga kung ito ay. Kasi naman, naaresto na si Jared dati. Nakalimutan mo na ba siya? Kamakailan lang nakalabas sa kulungan. Sa dami ng tao na umaatres sa isa't isa, binetukan nila si Jared ng mapang-uyam na salita. Dahil lang sa kanila, gustong i-ingratiate ang sarili nila kay Zane. Nang marinig niya ang kanilang mga komento, si Zane ay nahuli sa kanilang kasiglahan at nakalimutan ang sakit na kanyang dinanas. Kanina, hence, heaped on the insults. Nabalitaan ko na niloko si Jared paglabas niya. Bilangguan, given what a loser he is. How dare he brag in front of us? Sa isang madilim na ekspresyon, itinaas ni Jared ang kanyang kamay, na nagdulot ng takot kay Zane. Sa totoo lang, takot na takot si Zane kaya tinakpan niya ang mukha gamit ang dalawang kamay at nagtago sa likod ni Maria. Jared, anong ginagawa mo? Kung maglakas loob kang hawakan siya,
Hindi kita bibitawan. Napakunot noo si Maria. Jared, kalimutan mo na. Hinayla ni Hilda ang braso ni Jared pabalik. Nang makita niya ang mukha ni Maria, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang kamay. Kung ang kanilang relasyon ay pilit, tiyak na sasabihin ni Franklin sa kanyang mga magulang ang tungkol dito. Na nagiging sanhi ng mga ito. Mag-alala, nang makita niyang ibinaba ni Jared ang kanyang kamay. Bumawi si Zane sa kanyang sarili ngunit hindi na naglakas loob na magsalita pa. Salita, sa sandaling iyon. Isang Bentley ang mabilis na nagmamaneho sa kanilang direksyon at huminto sa harap nila. Dahilan para mataranta ang lahat. Nagulat din si Jared. Hindi niya inaasahan na maghihintay si Tommy sa kanya sa lahat ng oras na ito. Si Hilda naman ay napasigaw siya sa sarap ng makita ito. Ito ang sasakyan. Ito rin ang pinasok ni Jared. Kanina, sa susunod na sandali, bumukas ang pinto ng Bentley. At bumaba ang isang binata na nakasuit. Naglalakad papunta kay Jared. Magalang niyang iniaya. Mister, pagkakataon, sa iyong serbisyo. Bahagyang ngumisi si Jared. Dahil hindi niya inaasahan na may ibang susando sa kanya si Tommy. Mukhang, parang alam niya na ayokong makita siyang kasama dahil sa sikat na reputasyon niya. Hilda, pumasok na tayo at humanap ng lugar para sa hapunan. Malinaw na mungkahi ni Jared. Sa gulat na kumikinang ang mga mata. Tumanggaw si Hilda sa tuwa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakasakay sa isang Bentley. Dati, nang makapasok sila, sinadyang sinugitan ni Jared ang bintana. With a sarcastic smile, nagpaalam siya sa kanila. Bye! Hindi nagtagal. Iniwan ng Bentley si Zane at ang iba pa sa alikabok habang sila ay gulat na gulat pa rin. Wow! Pumasok talaga siya sa isang Bentley. Hindi ka panipaniwala iyon. Maari bang maging kaibigan niya ang Bentley na iyon? Lahat ay namangha. Shish! Anong big deal? Ang ginawa lang niya ay nagrente ng isa. Dumura si Zane sa lupa bago sumakay sa kanyang sasakyan para umalis. Sa pamamagitan nito, ang iba ay nagpunta sa kani-kanilang mga landas. Samantala, pabalik sa vintage restaurant. Galit na galit si Xavier nang makilala niya si Felix sa kanyang opisina. Ginoo, Lawson, palagi kong naririnig ang tungkol sa kung gaano kabisa ang Crimson Dragon Gang na hindi nila kailanman nabigo sa kanilang mga misyon. Pero bakit buhay pa si Jared? Tsaka parang wala man lang siyang kalmo. Siya, tanong ni Xavier. Sa harap ng mga tanong ni Xavier ay unti-unting tumayo si Felix. Pagkalapit sa kanya ay sinampal niya si Xavier. Malakas sa mukha, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling siya ay lumapag. Ang apat na matipunong lalaki ay nagdiin ng isang punyal sa kanyang lalamunan. Na nagdulot ng takot sa kanya. The asterisk N8, muntik mo na akong ipadala sa kamatayan ko. At gayon pa man, naglakas loob ka bang tanungin ako? Kung hindi dahil sa 1,000,000 mo. Bayad. Ipapakain sana kita sa mga buwaya. Kulog ni Felix. Bilang tugon. Lubos na natarante si Xavier. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung bakit ganoon si Felix. Galit na galit sa kanya. Ginoo, Lawson, please wag mo akong saktan. Dahil hindi mo makumplito ang trabaho. Hindi mo ba dapat ibalik ang pera sa akin? Hindi mo kaya? Bago pa makatapos si Xavier. Isa sa matipunong lalaki ay marahang inayos ang kanyang punyal. Dahilan upang damaloy ang dugo mula sa leeg ni Xavier. How dare you speak to Mr. Lawson like that? Hindi mo ba alam kung ano ang mga patakaran? Kahit anong meron ka, hindi na maibabalik ang bayad. Sigaw ng isa sa matipunong lalaki. Lubos na natakot sa malamig na bakal na dumidikit sa kanyang lalamunan. Hindi nang ahas si Xavier na sabihin. Isa pang salita, huwag mag-isa na gusto ang kanyang pera ibalik. Magwala ka ngayon. If you dare to talk about what happened today, tatapusin ko ang buhay mo. Pagbabante ni Felix, kahit na ilegal ang kanilang ginagawa, mayroon pa rin silang reputasyon na dapat itaguyod. Kung salita tungkol sa ano nangyari got out, wala nang uupa sa kanila. Kung hindi dahil kay Jared ang target. Hindi sana ganoon ang ugali ni Felix. Si Xavier naman,
Halatang nanlumo siya matapos itapon sa opisina. Hindi lamang siya nawala ng 1 milyon. Ngunit hindi rin siya nakagawa ng isang gasgas kay Jared. Na isang kaayla hilakbot, kahihiyan sa kanya. Sumigaw si Xavier sa taas ng kanyang baga para ilabas ang kanyang pagkadismaya pagkalabas ng vintage restaurant. Samantala, ang Felon Street sa Horrington ay sikat sa pagkaing kalye nito. Sa araw, ito ay magiging desyerto. Ngunit pagdating ng gabi, ito ay mapupuno ng mga tao at mga stall. Magkabilang gilid ng kalye, nakahanap sina Jared at Hilda ng isang stall na mukhang maganda at umupo sila. Pagkatapos nilang umorder ng pagkain ay nagsimula na sila maghintay ng matyaga, dahil sa pagiging abala ng stall. Naghintay sila ng medyo matagal. Jared, napakaganda ng pagsakay sa Bentley. Pag-aari ba talaga ito ng iyong kaibigan? Excited na tanong ni Hilda. Siyempre, bakit ako magsisinungaling sayo? Ang driver ay empleyado ng kaibigan ko. Si Jared ay teknikal na nagsasabi ng totoo. Kung tutuusin, bukod sa pagiging subordinate niya, naging kanya rin si Tommy. Kaibigan, negosyante ba ang kaibigan mo? Mayaman talaga siya. Na-curious si Hilda kung ano ang ikinabubuhay ng kaibigan ni Jared. Hindi talaga ako sigurado. Malamang ay kasali siya sa pangangalakal at single pa rin. Gayunpaman, kung hindi siya marami, mas matanda sa atin, bakit hindi ko siya ipakilala sa iyo? Naisip ni Jared na hindi masamang ideya kung hindi dahil sa agwat ng edad. Hindi, kung sa akin lang, mas gugustuhin ko ang isang tulad mo. Sagot ni Hilda na may pananabik sa mga mata. Gayunpaman, mabilis na iniwas ni Jared ang kanyang tingin. Hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Hilda. Nandito na ang pagkain. Umorder tayo ng beer. Sa sandaling iyon, ang pagdating ng pagkain ay nagligtas kay Jared mula sa kanyang mahirap na kalagayan. Or else, siya talaga, hindi alam ang isasagot kay Hilda. Halatang halata ang pagmamahal nito sa kanya na kahit isang tanga ay nakikita ito. Sige na, inom tayo hanggang malasing tayo. Masayang tumango si Hilda. Umorder si Jared ng 2 case ng beer. Sa bagay, kaya naman ni Hilda na uminom ng kaso mag-isa. With that, umupo silang dalawa at nagkwentuhan. Napag-usapan nila ang panahon noong sila ay mga teenager. Noon, lumipat si Jared sa Horrington mula sa nayon kasama ang kanyang mga magulang. Tungkol naman kay Hilda, nakatira siya sa Horrington. Buong buhay niya, itinuring na disente ang lugar na kanilang tinutuluyan noon. Gayunpaman, dahil sa mabilis pag-unlad sa lugar, ang tuloy-tuloy na pagtatayo ng mga skyscraper ay nagpamukha sa kanilang kapitbahayan. Sira-sira sa kaibahan. Jared, natatandaan mo bang pinaninindigan mo ako sa tuwing binubuli ako noong mga bata pa tayo? Gagawin ko. Laging nagtatago sa likod mo. At talagang nagbigay ito sa akin ng seguridad. Paggunita ni Hilda, ang tanging ginawa ni Jared ay tumawa bilang tugon. At naaalala ko na namimitas ka ng mga itlog ng ibon para sa akin. At pinarusahan ng iyong ama dahil dito. Higit pa rito, ikaw, dinalhan mo pa ako ng mga matamis mula sa iyong tahanan. Patuloy na inalala ni Hilda ang lahat ng ginawa ni Jared para sa kanya. Biglang tumayo sa harap ng table nila ang isang blonde na babae na nakaskirt at stilettos. Hilda, nagkataon lang. Hindi ko akalain na makakasalubong kita na kumakain sa isang stall sa kalye. Ang blonde, komento habang tinatapik ang balikat ni Hilda. Pagtingin niya sa taas, tumilapon siya. Yolanda, hindi ba dapat nasa ibang bansa ka? Kailan ka bumalik? Napangiti si Yolanda ng alanganin. Anong ibig mong sabihin sa ibang bansa? Palagi akong nandito sa lahat ng oras na ito. Yun. Kasinungalingan ang sinabi ko sa mga magulang ko. Kung ganoon, ano ang ginagawa mo ngayon? Tanong ni Hilda habang sinusuri si Yolanda. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nag-aalangan na sumagot si Yolanda. Nasa PR ako. Matapos siyang tingnang mabuti, nasabi ni Jared kung ano ang trabaho ni Yolanda. Talagang nagkaroon ng mabango elemento nito. Samantala, masasabi rin ni Hilda kung anong linya ng trabaho si Yolanda. Kaya naman,
Tumahimik siya at hindi alam. Paano tumugon? So, sino ito? Boyfriend mo ba siya? Tanong ni Yolanda sa pagtatangkang i-defuse ang sitwasyon. No, this is my friend. Paliwanag ni Hilda. Sabay namumula. Tumayo si Jared. Inilahad ni Jared ang kamay para makipagkamay. Hi! Ako si Jared. Hi! Ako si Yolanda. Kaklase at dormmate ako ni Hilda. Sagot ni Yolanda habang kinakamayan si Jared. Gayunpaman, nakikita ni Yolanda sa ekspresyon ni Hilda na malinaw na may nararamdaman siya para kay Jared. Iyan lang. Nag-aalangan siyang linawin ang mga bagay-bagay. Nangyayain ni Jared si Yolanda na sumama sa kanila. Agad siyang pumayag. Hilda, may class reunion bukas. Pupunta ka ba? Tanong ni Yolanda pagkaupo niya. Isang class reunion. Sino ang nag-organisa nito? Kahit halos 3 taon na silang nagtapos. Wala pang nag-organisa ng class reunion noon. Kaya naman nagulat si Hilda sa narinig. Oh, wala bang nagpaalam sa iyo tungkol dito? Natigilan si Yolanda. Umiling si Hilda. Napabuntong hininga si Yolanda. Hindi naman nakakagulat dahil inorganize ito ni Michelle. Kasama niya ngayon si Lincoln. Nang marinig niya ang pangalan ni Lincoln, nanginig ang katawan ni Hilda habang namumula ang mukha sa galit. Nang mapansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Hilda, nagtanong si Jared, sino si Lincoln? Hindi agad nakasagot si Yolanda. Sa halip ay tumingin siya sa direksyon ni Hilda para humingi ng permiso. Si Lincoln ay ang aking dating kasintahan. Sagot ni Hilda sa halip, yung lalaking nanloko ng pera mo. Alam ni Jared na nagtatrabaho si Hilda bilang hostess para mabayaran ang mga utang. Naniloko siya ng ex niya. Tumango si Hilda. Hilda, niloko ni Lincoln ang pera mo. Nagulat si Yolanda sa narinig. After hearing the entire story from Hilda, Yolanda fumed. Alam ko sa simula pa lang na siya ay isang douchebag. Isa pa, sinisiraan ka ni Michelle mula noong tayo ay nasa paaralan. Kahit na siya ay sa iyo. Dormmate din. Obvious naman na nakipagsama siya kay Lincoln para lang magalit sa'yo. Well, maaari nating hayaan iyon. Turuan siya ng leksyon ng hamak na si Lincoln. Nasa nakaraan na yan ngayon. Wala na akong gustong gawin kay Lincoln. Kaya naman, hindi ako pupunta. Ang reunion. At mangyaring huwag sabihin sa kanila na nakita mo ako. Ayaw ni Hilda na malaman ni Lincoln na hindi siya dumalo sa class reunion dahil sa kanya. Dahil napagdesisyonan mong hindi pumunta. Hindi na rin ako sasama. Dahil mawawala ng saysay. Ang mga class reunion ngayon ay walang iba kundi isang pagkakataon para sa mga gumagawa ng mabuti na magpakitang gilas. Ibinahagi ni Yolanda ang damdamin ni Hilda. Hilda, bakit ayaw mong sumama? Hindi ba ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita na scumbag kung paano? Ang ganda ng ginagawa mo. Pinayuhan siya ni Jared. Anong ibig mong sabihin? Binigyan siya ni Hilda ng nagtatakang tingin dahil hindi niya alam kung ano ang nasa isip niya. Sasamahan kita. Tsaka chance ko naman na mag-enjoy ng libreng kainan. Nakangiting paliwanag ni Jared. Mabilis na napalitan ng tuwa ang panandaliang pagkagulat ni Hilda. Hilda, tama ang boyfriend mo. Magkasama tayo bukas at ipakita sa douchebag kung gaano kagandang buhay. Nagkakaroon ka ngayon. Yolanda egged her on. Sa pagkakataong ito, walang pagtutol si Hilda at sa halip ay tumango. Saktong nag-iinuman at nagkukwentuhan silang tatlo. Isang malaking matabang lalaki na nakasuot ng gold chain. Naglakad palapit. Walang sabi-sabing isang mahigpit na sampal ang ibinigay niya kay Yolanda. F*** ka. Binayaran kita ng pera para uminom kasama ko. At hindi uminom kasama ng iba. At dito ako nagtataka. Saan ka nagpunta? Ang matabang lalaki ranted. Sa pagtugon sa sitwasyon. Mabilis na tumayo si Yolanda at humingi ng tawad. Rhino, nakikipag-chat lang ako. Kasama ang isang kaibigan na nakabangga ko. Sasamahan kita kaagad. Samantala, bumangon si Hilda nang makita niyang tinamaan si Yolanda. Na may sama ng loob. Expression. She snapped. Bakit kailangan mo siyang patulan? Paano kung binayaran mo siya? Hindi ibig sabihin nun. Pagmamayari mo siya.
Dahil dati na siyang nagtrabaho bilang hostess. Alam niya kung ano ang iniisip ng mga lalaking tulad nila. Ginagamot nila ang mga babae bilang kanilang pribadong pag-aari dahil lamang sa binayaran nila ito. Nagdilim ang ekspresyon ni Rhino bilang tugon sa sinabi ni Hilda. Ma'am, ang lakas ng loob mong kausapin ako. Tulad niyan, kung iisipin kung gaano kakaganda, bakit hindi mo ako pinapalipas ng gabi? Maaari akong makipagtatlo, kasama kayong dalawa. Nang magsalita si Rhino, inabot niya si Hilda. Hindi pinansin ang presensya ni Jared. Napatigil si Rhino. Pinayuhan siya ni Yolanda. Rhino, kaibigan ko ito. At wala siyang alam. Gagawin ko. Magpalipas ng gabi sa iyo. At siguraduhin na mayroon kang isang kapana-panabik na oras. Sa sandaling iyon, hindi na nag-aalala si Yolanda na ibunyag ang kanyang trabaho kina Jared at Hilda. Tabi ka, pinilit kong magkaroon ng threesome ngayong gabi. Papatayin kita kapag sinubukan mo akong pigilan. Tinulak ni Rhino, sa tabi ni Yolanda. Gayunpaman, mabilis na humakbang si Hilda para saluhin siya at tinitigan ng mga punyal si Rhino. Alam niya na kapag nahaharap sa isang maton, hindi siya maaaring magpakita ng anumang takot. Dahil sasamantalahin nila ito, ang lakas talaga ng loob mo. Girl. Nang makita niya kung paano siya tinitigan ni Hilda, napangiti si Rhino bago sinubukang sunggaban siya. Bam! Splash! Bago pa man makausap si Rhino, kumuha si Jared ng bote ng beer at ibinato ito sa kanyang ulo. Habang umaagos ang dugo, hinawakan ni Rhino ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at napaluhod sa sakit. Kasabay nito, namutla ang mukha ni Yolanda nang makitang hinampes ni Jared si Rhino. Rhino, ayos ka lang? Tanong ni Yolanda habang mabilis siyang tinulungang makatayo. F*** ka. Tinabi ni Rhino si Yolanda at sinimangutan si Jared. The **N8, bata. How dare you hit me? Iyon ay, ang lakas ng loob mo. At papatayin kita dahil dyan. Nang makita ni Jared kung gaano kalaban si Rhino, dinampot niya ang isa pang bote. Dahilan para mapa-address si Rhino ng ilang hakbang. Pabalik, maghintay ka lang. Anak, babalik ako kasama ang mga tauhan ko. Sumigaw si Rhino bago tumakas. Pagkatapos noon, tumingin si Jared kina Hilda at Yolanda na parang walang nangyari. Pagkatapos ay iminungkahi niya. Halika, maupo na tayo at ipagpatuloy ang ating pagkain. Ano, dapat tayong umalis ng mabilis. Kilala mo ba kung sino ang lalaking iyon? Ang buong kalye ay ang kanyang tirahan. At mayroon siya, mahigit 10 tulisan ang nagtatrabaho para sa kanya. Bakit kailangan mo siyang suntukin? Magdadala lamang ito ng mas maraming problema. Dahil sa pagkabalisa ni Yolanda, wala na siyang ganang kumain. Huwag kang mag-alala, ituloy lang natin. Hindi na kailangang ma-alarma. Paniniguro ni Jared sa kanya. Nang makita niya kung gaano kawalang takot si Jared, nagtanong si Yolanda kay Hilda. Hilda, ano ang ginagawa ng boyfriend mo? Gawin. Siya ba ay isang taong makapangyarihan? Nang mapansin ni Jared na hindi nabigla si Jared sa katayuan ni Rhino, inakala ni Yolanda na hindi siya ordinaryong tao. Nagtatrabaho kami sa iisang opisina at magkapitbahay na kami simula noong teenager kami. Kaya, masasabi ko sa iyo na mayroon nothing particular special about him. Sagot ni Hilda na nakakunot ang noo. Imposible. Paano siya hindi matatakot kung wala siyang malakas na suporta? Hindi kumbinsido si Yolanda. Kung si Jared ay isang ordinaryong tao, sana ay natakot na siya. Kamatayan. Wala talaga siyang patron. Sa katunayan, kalalabas lang ni Jared sa kulungan. Mula sa pananaw ni Hilda, ang pananatili ni Jared sa kulungan ay marahil ang nagpahirap sa kanya. Kaya naman ordinaryo, ang mga mamamayan ay may likas na takot sa mga ex-convicts. Hindi nakapagtataka, sigurado akong may nakilala ka noong nasa kulungan ka. Gayunpaman, ang Rhino ay hindi lamang isang ordinaryong kalye. Talagang miyembro siya ng Crimson Dragon Gang. Kaya lang, I urge you to live with Hilda right now. Pakiusap ni Yolanda kay Jared. Crimson Dragon Gang.
Naintriga si Jared. Kung tutuusin, nagulat siya sa pagtakbo niya sa kanila sa araw na iyon. Bakit? Natatakot ka na ba? Ang Crimson Dragon Gang ay ang pinakamalaking gang ni Horrington. Yung gang kong kalahati. Sino? Ikaw ay kasangkot sa ay napakaliit na hindi nila maprotektahan ka. Kaya dapat lang kunin mo si Hilda. At umalis. Tingnan ko kung ano ang magagawa ko para mapatahimik si Rhino. Sa karamihan, hindi ako kukuha ng anumang bayad para sa gabi. Binalak ni Yolanda na humingi ng awa para sa kanila. Ano? Tumawa ng malakas si Jared. Sila ang dapat matakot sa akin. Sa katunayan, tatakas sila sa sandaling makita nila ako. Takot sa'yo. Sinuri ni Yolanda si Jared bago ngumisi. Hindi ito biro. Kung gusto mong maging bayani, maging bisita ko. Ngunit huwag mong hilahin si Hilda dito. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Yolanda ang mga kamay ni Hilda. Hilda, alis na tayo. Maaari siyang manatili at maglaro ng bayani gaya niya. Gusto. Aside, anong klaseng boyfriend ang nahanap mo sa sarili mo? Noong una, maganda ang impresyon ni Yolanda kay Jared nang subukan niyang kumbansihin si Hilda na dumalo sa klase reunion. Pero ngayon, nagbago na ang tingin niya at nakita na lang niya ito bilang isang taong mainitin ang ulo. Yolanda, hindi ganoon si Jared. Sa kabila ng kanyang pagtanggi na umalis, pilit na kinaladkad ni Yolanda si Hilda. Hilda, huwag kang tanga. Hindi ka nakikihalubilo sa underworld at natural na hindi mo alam kung paano. Malakas ang Crimson Dragon Gang. Lahat ng tao sa Horrington ay natatakot sa kanila. Si Jared naman, naliligaw siya, tungkol sa sarili niyang mga kakayahan dahil lang sa ilang taon siyang nakakulong. Tumanggi si Yolanda na pakawalan si Hilda. Nang nagpupumigla si Hilda na palayain ang sarili, biglang may sumulpot na grupo ng mga lalaki. Sa kanilang pangunguna ay si Rhino, na nalagyan ng benda ang ulo. Nang makita ang mga lalaki, nagsimulang magpanik si Yolanda. Namumula ang mukha niya nang bitawan niya ang kamay ni Hilda. Natulala rin si Hilda nang makaharap ang malaking grupo ng mga mukhang masasamang lalaki. Sa kaibahan, si Jared ay nanatiling tahimik na nakaupo. Anak, kailangan kong ibigay ito sa iyo para hindi ka tumakas. Ngunit ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang ibig kong sabihin ay negosyo. With that, yumuko si Rhino para kumuha ng bote ng beer at sinisingil kay Jared. Rhino, nag-aalala para sa kanyang mga kaibigan. Si Yolanda ay nagmamadaling hamarang sa kanya. Rhino, please calm down. Sandali lang. Kanina, siya ay lubos na natakot at nagsisi sa kanyang mga ginawa pagkatapos kong sabihin sa kanya kung sino ka. Sa aking account, maawa ka sa kanya kahit minsan lang. Hindi lang ako magpapalipas ng ilang gabi sa iyo ng libre. Ngunit makakakuha din ako, para bayaran kanya ng kabayaran. Noong una, wala sa mood si Rhino para magpatawad. Gayunpaman, ang pagbanggit ng kabayaran ay nagdulot sa kanya. Ibaba ang bote ng beer sa kamay niya. Turning to Yolanda, he asked, magkano ang kaya niyang bayaran? Itong ulo ng, malaki ang gasto sa akin.